Yo, what's up mga kabloys? Bigyan namin back. Yan, nagbabalik na naman ang dalawang pogi ng South Korea. Talo ka pala kay Kapogi Dong. Nag-date. Nakita mo ba yung post ni... Oo, may kape. Nandito lang mo sa... Boto ko dun to. Boto ko kay Kapogi Dong. Bakit? Kumpare ko yun. Dahil kumpare mo? Dahil, mas maganda yung makaangat siya sa buhay. Kasi sa Pinas, mahirap sa Pinas. Pero wala sinabing kagapuan mo sa kanya. Siya may queen ay siya. Wala talaga. Ikaw wala ka pang napopost na gano'n. Kapogi, yun na si queen ay akin na lang asawa mo. Wala nga yan. Naloko na. Sumama na Dong. Sasabihin sa'yo ni Kapogi na sumama na. Sumarap na. So yan, buhay factory worker na naman. Matagal-tagal bago tayo nakapag-vlogs. Pero ang outfit ko, ay sayang ang forma ng outfit niya. Putang pugi, tapos may dalang eco bag. Si Pogi ng Batangas ang forma mo Dong. Si Pogi ng Batangas ay baka ngayon ay naghahanap pa ng tayo ng kalabaw patabasa ng pananin. Bibigyan ko siya ng sapatos. So yan guys, Sabado ngayon. Wala dyan. Yan ang tunay ng Tupas to Furious. Wow! BMW lang eh. Grabe pala magpaharurot yun Dong. Ay hindi, gayabang lang yan. BMW. So musta mga kabulol. So wala kaming pasok. Tatlo kami. Tsaka yung isang Nepal na kasama namin. Yung tatlo nagtrabaho dahil sagad kami sa overtime. Kayo na mismo umaayaw. Buti nakapagpaalam ako. Sumunod si Didiklap. Pero talagang wala rin siyang pasok. Dahil yun lang mga nagagrinder ang pinapasok nila. Yung mga sip-sip lang. Oo. So yan. Sa mga dating sumusubaybay na sa vlog ko, alam nyo na kung anong gagawin namin ngayon. Pag naglakad kami dito, habang tirik pang araw, grabe, alas 5 na, alas 5 pasado na. Hindi lang kami naglalakad. Si Kuya naglalakad na rin. Ay, matanda na pala. Tanda na pala daw. Kala ko, bata pa. Pero yung edad na yan, nagtatrabaho pa. So, siya nga pala guys, konting update lang po sa mga hindi pa nakakalam. Paigpit ng paigpit ngayon yung rules dito sa South Korea. Marami nang kumakalat na balita. At akala ko nun kasama yung mga E9 o apektado yung mga E9 dahil parang pinagsama na daw yung NPS 3Gcom na tinatawag yung Samsung Huawei. So para po yun sa special po sa mga undocumented na mga kababayan natin dito kasi nga hindi muna talaga yun na ma-claim. Dati kasi kapag isa kang TNT o illegal workers, mas kilalang TNT dito sa South Korea, tawag nila TNT. Once na nahuli ka, nag-decide ka ng mag-surrender o kaya forcefully pinadeport ka sa Pinas, may makukuha kang TGCOM kahit illegal ka. Aasikasuhin nila yon during nasa kulungan ka rito. May mag-assist sa'yo. Pero ngayon, para yatang kakailanganan na nila ng mga IDs. Siguro na rin para na rin sa makontrol nila yung bilang ng paglobo ng mga illegal workers dito guys. Kaya siguro ganun din yung isang nakita nilang pamamaraan. So hindi ko lang alam guys sa iba kasi may mga ibang amo na binibigay. So ang tamang diskarte kung sakaling may mga kababayan tayong makakapanood nito, kung sakaling papasok kayo sa isang company, sabihin nyo sa kanya every year kunin nyo yung PGCOM nyo. Huwag nyo patagalin ng mahabang panahon. Tapos ang ending nun hindi rin ibibigay. Kasi hindi rin naman ninyo tawag dito, mapipilit puwersaan na ibigay sa inyo yung PGCOM nyo kahit nakarapatan natin yun. Once na isa kang illegal workers, wala tayong laban kasi hindi kayo pwedeng magreklamo kahit saan man dito. Lalong-lalo na sa Nadongbu. Kinikilala lang nila yung mga may mga alien card, yung legal resident dito. So sinishare ko lamang to guys. Sa mga mag-exam naman, bali-balita, parang may umuugong na may namumuong exam na naman this year. Kaya mag-prepare po kayo, maghanda po kayo. Physically, mentally, emotionally, dapat ready kayo pag pumunta po kayo rito. Dahil sabi nga ni Kapogi, pag nasa abroad ka, kabayan, sasampalin ka ng Katotohanan na mas pogi ako sa inyo. Yun daw. So sasampalin ka ng katotohanan dito na mahirap. Yung reality versus expectation talaga yung dito sa Korea mahirap pero pogi ako. Yun lang. Tsaka dito ka talaga magmamatured, mamumulat ka. Yung mga bagay-bagay na hindi mo naranasan sa Pinas, sa
pagtatrabaho, yun, number 1, at sa pakikisama, dahil ibang lahi, ay talagang mag-adjust kayo. So habang nandyan pa kayo sa Pinas, pag-isipan nyo ng madaming beses. Kung pag-uusapan kung worth it naman talaga. Kasi ang laki ng sahod talaga rito. Hindi ka sasahod dito ng 50 mil pat pababa. Kahit ikaw'y tatamad-tamad, ikaw'y pumasok lang ng Lunes hanggang Biyernes, huwag kang pumasok ng Sabado-Linggo, never mong kikitain yung 50 mil pababa. Pataas. Nasa 80 yan, basic. Minimum. So worth it kung worth it, tsaga lang. Tsaka mag-ipon na rin. Tsaka sa mga single dyan, malay nyo dito yung matagpuan yung ano, forever nyo. Gaya ni... Sa mga single dyan, malay nyo dito nyo kumatagpuan. Yun! Sa mga single dyan. Babae ba? Kahit na binabae. Kahit binabae pa yan. Ayun! Ayaw, may diklam na dumaan. How? Talikid namin ngayon, titignan namin kung magre-reply mamaya yung kaibigan namin isa, si JD. Digat sabi ni JD gusto niyang pumasyal, pero ngayon dadan muna kami dito sa Hukay-Hukay. So malapit nang umuwi, kung ano yung pwedeng pampasalubong pamigay sa mga kamag-anak ng mga jacket sa atin kasi napakamahal ng jacket. So ang sarap maglakad. Ganito pa lang masarap maglakad kasi kanina tirik pa yung araw eh. Saka may kasama kang pogi. Ha? May kasama kang pogi. Oo, kaya lumamig bigla yung hangin eh. Eh baka naman kahit tirik ang araw, pagkasama kita, mahangin na mahangin talaga eh. Wala may ramdam ko. Nililipat na nga ako sa sobrang lakas ng hangin mo eh. Tama yung bandila ng Korea, tanggal na yung dalawang pakpak. Tama yan? Talaga, sir, hindi talaga. Oo. Kala nila masarap sa Korea, kala nila maluwag sa Korea. Hindi. Dito ang pera, pero wala dito yung Sa Korea, yun tunay ang kasabi. Nandito yung pogi, pero wala dito yung saya. Alam nyo na guys. So, narito yung pogi, pero wala dito yung saya. So, ayan. Kayo na ang musga guys. Mag-comment na lang kayo sa comment section kung talagang sangayon kayo sa kapogihan niya. Comment na lang kayo. Ayan. Kahit mga dalaga pa nga po pala dyan na nag-aaral ng exam ng Korea. So, galingan nyo lamang. Hihintayin ko kayo rito. Siya yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng bagyo sa Pinas ngayon. Orasan na to. Nag-uumpisa ng World War 3. Pogi pa rin ako. So dadaan muna kami dito guys sa Hukayan. Ito yung naglinis sila sa pambansang Hukayan dito sa lugar namin. Dami namimili rito. Kahit po ginagawa kayo kay hindi kami mayaman sa Korea, puro okay lang to. Loko talaga si Rudy Boy. Ipapakita sa inyo guys, may diklap dito sa loob yung magtitinda. Yan, Yan, bili mo yung magtitinda. Tinda na lang ako kain. Papasok ang pugil, paano kaya? Lumamig. So yan ho guys, nakakalungkot isipin, wala kaming napili sa Hukay-Hukay. Walang hamo. Walang hamong pugi, walang hamong init. Kalbaryo sa summer pag ganitong panahon sa amin dito. Lalo na sa trabaho namin guys. Winter lang talaga yung pinakagusto ko, pero si Kenneth gusto niya summer. Summer? Oh, muntik na yung aso daw eh. Utang mo ang buhay mo sa akin, aso ka. Chi! O, huli ng binugawin, nakatawid na. Dumaan yung mga dalawang Thailander siguro yun, yung salita nila. Ay guys, meron pala akong i-share sa inyo. Yung mga kasama naming Nepal, siguro sadyang walang refrigerator sa bansa nila. Dahil yung rep nila nakatatlong palit na, lagi reklamo, laging sira. Yung freezer daw, nirereklamo nila, hindi daw nalamig. Kasi ang problema nila, kaya naman na nalaman nila na sira, dahil daw yung mga manok nila na inilagay doon, hindi daw nagyelo. Ngayon, sabi ko naman, ang freezer talagang ganyan. Minsan, nagde-defrost siya mag-isa. Automatic po yun. Parang akala natin namamatay. May mga tubig-tubig sa baba. So, ibig sabihin, indication yun na
nagde-defrost siya. So ang ginawa nila, dahil daw hindi lumalamig kasi maraming stock ng yelo sa likod, yung freezer. So ginawa nung isa, kumuha ng mainit na tubig, binuhusan ng mainit na tubig yung freezer. Kaya sabi ko, sa isip ko, di na lang ako kumibo. Kaya nga freezer yun yan ang trabaho niya. Palamigin. Di ba sa Pinas, dyan tayo gumagawa ng nagpapatigas ng yelo sa freezer. So hindi ko naman sila dinidiscriminate, pero sadya sigurong sa bansa nila, hindi talaga sila sanay na gumamit ng ganun na rep. Nakatatlong palit na sila. Lumalamig naman siya. Pero yun, alam ko baka nagkaroon na ng problema yun kasi buhusan mo ba naman ng mainit na tubig. Marami-rami rin yung binuhos nila. So isinare ko lamang po dahil kung may mga kasama kayong ganun tapos magka-share kayo sa refrigerator, possible na sila yung nagiging rason kung ba't nasisira kagad yung rep. Kasi minsan nagluluto sila, dahil nakaugalian nilang pagluto nila, aalis sila pupunta ng mga kaibigan nila. So kahit mainit pa yung naluto nila, hindi pa nila pinalamig, ilalagay na kagad sa chiller. Ipapasok na nila doon. Kaya siguro minsan madaling nasira. So walang sense yung video na to. Kumbaga naibahagi ko lang. 'Di ba? Walang kwenta. Baka kasi may mga kasama kang ibang lahi. Naligo ka ba? Kaninang umaga? Ba't kanina pang umaga kaya pala laglagan ng pawis mo? Kala ko naman sinong pogi maglakad. Yung pantrabaho mo, pinanggala mo na. Sabi niya, bibili siya ng pantalon, pantrabaho. Ang ending, yan. Pinangbahay. Pinanggala. Oh, nagkaroon na rin siya ng 6-packet. Dati ayaw niya ng 6-packet na ganyan. May mga unggoy, ayaw ko dyan. Ha? May mga unggoy. Mga expired. Wala ka mong init ito. Ang ganda. Andito kami ngayon guys. Kano kaya yun? So sa bilian ng ayan o. Sa bilian ng electric scooter. Ang dami nila. Kano kaya yun? Gusto ko Rudy yan. Isa doon sa sinasabi ko sa iyo. So ang daming bumibili ng electric scooter ngayon guys dito. Kumain kami dito. Nagutom. Ngayon magbabayad na kami. Sabi ko nga, ipambabayad ko na rin yung kapogihan ni Kenneth. Titis ko na lang sa mga isa. Pag kinis ko yan, hindi na makakalimutan. Tara, manakbo na tayo. Gatas na. Ayun ang ay, hindi. Masaji? Ano ba yung masaji yun? Gano'n? Gano'n ka quality ng masaji? Ang daming tao guys. Pag Sabado. Dadaan lang ako din sa tinitingin ng gatas pero pag wala, pag meron, babalik ako mamaya. May withdraw lang 50,000. Ang daming tao pag Sabado dito. Ito yung parang talagang pinaka-divisorya. Dahil maraming nagsisilabasan. Lalo na. Kaya ako tumingin. Withdraw muna ako lang. Ano bang tumingin? Titingnan mo. Gatas? Ay wala, magbabayad. Yung ano mo, ATM? Hindi, only cash yun eh. May cash ka ba dyan? Wala. Yun pala. Sa 20 yata meron. Kaya ako, 28 yun. Yung malaki? Oo. Eh kung wala, yung maliit lang. Alam mo, meron malaki ATM. Withdraw na. Ganun din naman. Ha? Ganda ng katawan, hindi mo natin meron. Talit ko pala. Withdraw ka na. Wala kang bibilin dito.
Withdraw ka din, no? Hindi. Wala na akong i-withdraw. Wala na. Pinadala ko na lahat. Cute eh. Sinong cute? Yung motor-motorang kanina. Kasi hindi natutupi yun, ano? Message. Oh, wait. Lupit ng dalawang to. Magka-bike. Hirap na hirap.